First section of chapter 2. Chapter 1, focus on Christ and His deity. Means, focus ang chapter 1 sa pagka-Diyos ni Kristo. And kanyang supremacy. Yung kanyang greater and higher. Yan yung supremacy niya. In chapter 1, focus sa gano'n na topic. Pero in first section ng chapter 2, warning or danger to those who neglect Christ. That's right. Because gipakita sa chapter 1 kung sino si Kristo na ating tagapagligtas. Then, if you reject Christ, may kalalagyan ka po mga kapatid. Meron kang kalalagyan talaga pag nireject mo ang kaligtasan or si Kristo. Dahil totoo ang salita ng Diyos na tayo ay hahatulan. Pagdating ng araw, kung continue tayo, disobey God, reject Christ, and disobey to our Lord. Ito yung pinaka-important na maintindihan ninyo. In big picture. Big picture. This is a big picture. Now here, tingnan nyo po yung chapter 2 verse 1. Therefore, we must pay attention. That's right. The warning means, ito yung dapat pay attention. Or dapat bigyan natin ng malaking panghawakan natin lalo. Parang ganun. Dapat natin panghawakan. Pay attention. Ang pay attention dito is what? Much closer. Much closer. Importante meaning imoon gid naton ang the best. Kung saan po mga kapatid na tipigan naton ang aton nga ang pulong sa Ginoo nga nabatian naton or bigyan natin ang value katulad ng nangligad ko mga wali sa inyo kagkaron. Same lang po. Therefore we must pay much closer attention to what we have heard. Even you have heard Japon regarding sa aking teaching last pa. You need to pay attention. Why? Because kung hindi po natin binigyan value ang salita ng Diyos na narinig natin, hindi mag-work sa ating buhay, mabaling wala lang, plus lang, ay mga kapatid. Sinasabi ko po sa inyo, if you open the book of John, yung salita ng Diyos na nireject mo ngayon, yun din yung salita ng Diyos na magko-condemn sa iyo balang araw or magja-judge sa iyo balang araw. Ganun po mga kapatid. Kasi nga po, tingnan nyo po, ano po yung na-heard nila? Bakit po kailangan ng pay attention? Yung na-heard po nila mga kapatid, hindi lang po salita ng Diyos. Ang na-heard po nila is mismo ang salita ng Diyos, what? Nagkatawang tao. Si Christ, yun yung logos na nagkatawang tao. Kaya nga po mga kapatid, we need to pay much closer attention dahil ang salita ng Diyos, hindi lang po dinilabor, instead yung salita ng Diyos ng katawang tao mismo at na-experience lalo nila. Kaya nga po ito pong isang warning. Lest we drift away from it. So, meaning mga kapatid, kung hindi natin bigyan attention ang salita ng Diyos, maaaring tayo ay what? Mahuhulog o tumalikod dito. So, pag tayo ay tumalikod dito at mahuhulog tayo sa kasalanan, is madaling salita mga kapatid, this is we say what? You face greater punishment. Meaning, mas mabuti pa na hindi ka nakarinig. Kasi lower punishment. Dahil nakarinig ka, dinireject mo, hindi mo binigyang halaga, greater punishment ang mangyayari. Bakit greater punishment? Ano yung word nila? Bakit greater punishment? Kasi ito yung issue. Yung heard, salita ng Diyos ang pinag-uusapan na narinig nila. Then, walang pay attention, walang binigyan ng value, walang binigyan ng halaga, then greater punishment. Kasi nga po itong sinabi ng chapter 1, balikan po natin yung chapter 1. Noon, long ago, at many times and many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Noon na panahon, meaning in the past, nakikipag-usap ang Diyos sa mga Israelites sa pamamagitan ng mga propeta. Pero ngayon, ito yung heard ngayon, now, in these last days. He has spoken to us by His Son. Tingnan nyo po yung differences. Noon, by prophets. Ngayon, in these last days, by His Son. So, noon, pag nireject mo ang salita ng prophets, you are punished by God.
Pero how much more you reject mismo His Son? Much more punishment. That's why, balik sa chapter 2, ba? Yeah, we must pay much more attention to what we have heard. Anong na-heard nila? Ito po, hindi po ito, hindi po ito. Ito po, by His Son mismo. That's why, ang warning ni Apostle Paul sa Galatians chapter 1 verse 8, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel. What kind of gospel? Contrary, meaning hindi katulad ng ganito. Hindi katulad ng ganito na gospel. Instead, contrary. Kung merong nagsalita, anghel man o sa langit man na maliban sa gospel ng katulad kay Apostle Paul, to the one we preach to you, what? Let him be what? Accursed. Tunglon. Silutan sang Ginoo. Kung may magwalis ang different nga gospel maliban sa gospel ni Jesucristo. That's why balikan naton ang chapter 2. Do ano na lang gid ka importante ang pag-warning sang author. Kamu nakakabati kamo sang gospel gapon. So, if you heard the gospel, then you reject gospel? I don't think so. I'm sorry. You face greater punishment. This is not my own talking. Hindi ni why ko kamo ginahadlok. Instead, this is a warning, reminding for us. That's why isa puso nyo ang salita ng Diyos. Isa puso nyo, mga kapatid. Ako willing ako mamatay kahit ngayon. Dahil alam ko kung saan ako pupunta. Dahil ang salita ng Diyos nagwo-work sa akin, means alam ko ako ay talagang niligtas ng Diyos. So even in my youngest old age, wala problema if I die today because I know where kumalakad to. Because I know that God in His Word worked in me. But how about you? How about you? Are you afraid of that? Chapter 2, matapik natin yan. Are you afraid of that? You are afraid of that because you are not tinuod na born again Christian. Are you afraid of that? Why? Because you never appreciate the Word of God. Are you afraid of that? Why? Because you never totally surrender everything to God. You are afraid of that means because you never put your trust in Christ for your salvation. Yeah. This is why you are afraid of that. But His Word, that's why malaki ang heard. You heard. Today you heard yapon. So means, naway pag-uwi nyo, talagang magbubunga yung salita ng Diyos sa inyong buhay. Amen. This is my prayer for you all. Because I love you in the Lord. Hindi ako galit. Instead, mahal ko kayo mga kapatid. Tingnan natin ang context ng chapter 2. Balikan muna natin yung verse 2. That's why, lest we drift away from it. Sinabi niya, in background, listen to me, in background. Bakit sinabi itong lest we drift away from it? Sa Tagalog Bible, anong sinabi niya? Upang hindi tayo maligaw. Yeah, that's right. Same lang. Why? Ito po mga kapatid. Kasi yung mga Jewish Christian, narinig nila na ang salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. This is salvation. No problem. It's okay. No problem. Kasi narinig nila yung ganong kaligtasan. Ano ang kaligtasan? Ang doktrina sa kaligtasan natin? By grace alone, through faith alone, in Christ alone. They heard this kind of message. Okay. Narinig nila yung ganong salita ng Diyos. So, meaning, nalaman na nila ang patungkol sa kaligtasan. Pero, kung talikuran pa rin nila ang kaligtasan, yung narinig nila, maaring itong mangyari. Meaning, babalik sila sa burn offering, babalik sila sa law, babalik sila by good works. So, meaning, kung tatalikuran nyo pa rin yung narinig mo, babalik kayo sa old religion nyo, old doctrine na narinig nyo, na puro lang mga walang kwentang mga salita ng Diyos yung naririnig nyo na maliligtas kayo, basta magiging ibigay nyo lang yung inyong ikapo, ibigay nyo lang yung first fruit nyo, ligtas kayo. That is foolishness.
Never we saved by giving. We are saved, that's why we give. Amen. Pero never you saved. Pinagi kay Mary, pinagi kay Pope, pinagi kay Reverend, pinagi kay sino? Wala, you never saved. Regarding that one, you saved because Christ died for you and you need to believe it. So kung babalik kayo, tatalikuran nyo yung ganong doktrina ng kaligtasan ay grasya lamang. Same meaning, same happened to them. Kaya ang warning ng scripture, greater judgment. Nawa hindi mangyari yung ganon kasi narinig nyo ang solid doktrina ng soteriology o ng Christology. This is my prayer. Why you late? Why some of you not important ang atong Sunday service? Because wala pa understand ang inyong pulungan na batian. Wala pa apply to ourselves. This is challenge too. You need to pay attention. Pay attention. This is sumpay sa tuod nga pagtuo. Pay attention means this is tinuod nga relationship to God. This is pay attention. I'm sorry regarding my words, but this is because I love you in Christ. Alam nyo, hindi sana ako mag-preach kasi ang sakit ng pakiramdam ko. Pero mas masakit pag hindi ka nagpuro sa inyo. Yeah, this is my, to God, sabi ko, Lord, baka singilin mo ko palang araw pag hindi ako nagpuro ng ganitong very sound, split, biblical understanding. So, I want to preach the Word of God. Ayun. For since the message declared by angels proved to be reliable. This is in the Old Testament. Kahit kasi po mga kapatid, kasi ang salita ng Diyos in the Old Testament, ginamit ang mga anghel na isend ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Sinabi niya sa kailan ni Moises, sa kanila ng mga propeta. Sinabi ng anghel, ito yung sinabi ng salita na, for since the message declared by angels proved to be what? Totoo, reliable. So kung totoo yung salita ng Diyos na mismo ang anghel nag-deliver, how much more totoo ang salita ng Diyos na mismo ang kanyang anak ang nag-deliver. Amen? Amen. Yeah, that's right. Now here, tingnan nyo po ito and every transgressions or disobedience, what? Receive a just retribution or punishment. So meaning, yung anghel na nagsalita sa salita ng Diyos, then what? Hindi nila gituman, means nilapas nila transgression, at hindi nila sinunod disobedience, so magkakaroon ng sapat at tapat na punishment. So ganito po mga kapatid, ang tao doon sa punishment or ang tao na siya ay pupunta sa hell, hindi niya masasabi na ang Diyos is unrighteous. No, never. Kung isang person pupunta doon sa inferno, di sabihin niya, God is unrighteous, why I am here? No! Why you are in hell? Because you commit sin and because you disobey God and because you reject the gospel. That's why you are here. So, God is righteous to put you in hell. But, if you are saved, what? Not because you deserve to be saved, because always you commit sin gyapon. But because of the grace of God, you are saved. So, means your salvation is by grace. If you put in hell, that is righteous punishment. But if you are saved, that is grace. In the Old Testament, may punishment. Just retribution. Just. Tamang, kung ano yung nalaal, ganito. Kung ano yung hindi nila sinunod, ganoon rin po ang kanilang punishment. Ganon. Pero tingnan nyo po yung verse 3. How shall we escape? Yeah, this is meaning, mas greater ang ngayon kaysa noon. Why? How shall we escape if we neglect such a great salvation? So, pinag-uusapan, salvation. So, how shall means greater punishment if we neglect salvation? This is meaning. Greater punishment means hindi ka bibitayin. Hindi ka papatayin. Hindi ganun na punishment. Ikaw ay mapupunta doon sa dagat-dagatan. And it was dead. Tingnan niyo po. Why? Bakit ganito na lang ka-eager
ang author ng Hebreo na ipakita yung ganitong message. Bakit po? Kasi ito yung sagot. And it was attested to us, means they are testified by those words. So, sa mali na ganito. Yung nag-declare ng message sa mga taga-Hebreo, mismo siya pala ay narinig niya yung salita mismo kay Christ, na testify niya at narinig niya face to face kay Kristo yon. Kaya do ano na lang siya ka-eager na ihabay sa ila nga mo ginutuod gid nga si Kristo ya. Siya lang gid makaluwas kagwaay na kung ini-neglect mo siya, nabatian ko gid ginambal niya ni Christ, nakaupot ko gid siya, kung i-reject ko siya, ay may kalalagyan ka gid ya. So karon why nyo nakita si Christ? Why nyo sa nakita? Unlike sa ila. Pero gisulat sang author, ang mga ganun nabasa naton. Biskan why na ako nakita o na-testify pareho sa ila face to face, pero tungod kay gisulat niya, kay warning gyapon sa aton. Same in. If you believe the Bible, if you believe God, means you believe that the Bible is the Word of God. Verse 4, last verse sa first section. While God has also, bore witness, tingnan nyo po, hindi lang po nila na-attested, instead, mag-witness pa. Ano ang witness niya? Gipakita. While God also bore witness by sign. Mismo, ang gahom sang Diyos nakita nila. And wonders. And miracles. Nakita mismo sang nagsulat sa Hebreo, nakita ko gitya nga ang bulag nakakita. Ang pilay nakalakad, hindi pareho kay Jewett Ebes, kita sa Facebook, hindi amo na. Sobra pa, di pa kaon ang 5,000. Why lapot bata, tigulang, di pa kaon nakita ko git. This is, we say, bore witness by sign, wonders, various miracles, and what? By gifts of the Holy Spirit, and gifts of the Holy Spirit, what? Ginatag kay sino? Distributed according to His will, meaning, ang gift of the Holy Spirit gihatag sa mga apostol. This is which is distributed sa mga apostol. Kaya nga aman, ang mga apostol, nag-perform gyapon sang miracles, sang gifts, sang wonders dito. So karon pastor, may harap pa sang sign and wonders and miracles para sa do. Wala na! Kaya nga aman, hindi kailangan sang sign and wonders para mapati ka mo. Patiin nyo lang ang salita ng Diyos. Patiin nyo lang. Ay, biskan ano pa nga wonders and miracles makita nyo. Pero why kamo kapati sa pulong sang Ginoo Japon? Dito kamo sa wonders. Hindi wonderland, tabo niya eh. Pero dito kamo wonders to. Eh, why kamo kapokus sa pulong sa Ginoo? Useless. Hindi kailangan ang miracles para mapati ka mo. Anong kailangan nyo para mapati ka mo? I-apply nyo lang din ang pulong sang Ginoo. Automatically, ma-experience nyo ang wonders and miracles ka-gifts ng Diyos. Amen? Amen? This is the meaning. Hindi itong mga puro lang speaking tongue. Nalabataan nyo? Nga paguli sa balay, speaking tongue. Yudipo, yudili, di ba? Pero speaking tongue siya, ay tinundot, nanaya. At totoo niya nga naka-experience ang miracles ang Ginoo. Nagakinabuhi nga balaan, matarong kag nagasunod sa iya. Amen. Amo niya. Biskan niya, ano pa mo nga miracles niya, pag-abot sa balay mo, hindi makita sang betpahay mo nga balaan ka. At tinunto, tara na pastor yan, aga-aga pa na iya, gas speaking tongue ka nga, mga bata ka. Bangon ka mo dahil pang lampos na, di ba? So, totoo niya nga naka-experience ang miracles, sang gifts ang Ginoo, nagakinabuhi nga balaan, matarong nagatubo, nagasubay gid sa pulong sang Ginoo. So hindi nyo kailangan makita na tanawan nyo lang ang gwapo nyo nga pastor, miskan paos. Kumana nyo lang dayon ng pulong sang Diyos, kahit ma-experience nyo gid ang grasya sang Ginoo. Kag ma-bless gid kamo, even panalanginan gyapon kamo sang Diyos na ikaw mo pabayaan. Kay promisa niya na sang totoo diya nga mga faithful niya nga mga alagad. Anong warning? To those who neglect Christ, simplify. And to those neglect the gospel. And to those neglect salvation. What? Yeah. To those neglect the work of the Holy Spirit. And, ano matabo? Kung i-neglect nato ng Holy Spirit, ang salvation. Actually, ang nag-penetrate sa araw,
ang nagapenetrate sining tanan, ari, nagapenetrate sa ari of Spirit. Holy salvation, of course, by Christ, so ang nag-regenerate ang Holy Spirit, ang gospel, sino nag-open sa inyong mind, ang Holy Spirit yapon. Then ang kay Christ, sino ang nagkatulod sa inyo para mapati ka mo ang Holy Spirit yapon. So, ang nag-penetrate ari Holy Spirit. This is, we say, Trinitarian work of salvation. So, kung neglect mo si Christ, ang gospel, salvation, Holy Spirit, so means, greater punishment. That's why pamilyar ko mo sa nga verse, oh? Ba't mo pamilyar ka mo sa nga? Damo-damo, gatinikal sa nga versikulo, nga patakala explanation. Ang totoo niya explanation sa nga, Rio, naman nila. Therefore, I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven, people. Every sin and blasphemy, papatawad pa daw. Pero here, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Ano ang blasphemy against the Spirit? Ano? Nga hindi na patawad, pastor lang mo ang speaking tongue, hindi igit pa sa iloon sa Ginoo. Ay, toon, ang context speaking tongue, di sila i-debate ang neglect, dire, na hindi ka ang blasphemy sa Holy Spirit, na hindi ka mapatawad sa Ginoo, kaya blasphemy ng Holy Spirit means, ari ari, hindi ka kaya patawaron kung hindi kaya, hindi ka kaya mapasaylo sa imo sala, kung padayon mo pinaneglect ang kaluwasan, kaya ang kaluwasan mag-approach sa imo. So kung mag-abot sa imong kaluwasan, so may kaluwasan ka, automatically, gipasaylo ka sa imo sala. Pero kung gineglect mo ang kaluwasan, ano? Why ka pasayloanan sa sala? Amo na ang blaspheme, ang neglect sa Holy Spirit, amo na ang context sa Biblia. So karon kung nabatian yung pulong sa Ginoo, din padayon ka mo reject sa Kristo, hindi gid ka mo mapasaylo sa inyo sa lahat. Kita niya? Tikangan sang sign and wonders, kitangan nyo gid lagi pulong sa Ginoo ang pati mo. 2 years old, I graduate in Master Theology in Preaching. Bro, palo ka mo? Hindi ko Master Theology in Preaching. Hindi ko para sa kay John MacArthur, kay Matthew Henry, layo pa ko iya. Pero kabalog din ko nakatuon, study lang gid niyo. Oo lang gid niyo. Ako na encourage ko sa mga Bible student, oo lang sini. Nag-graduate ko Master Theology, pero hindi ko Master gid sa Theology. Ay, patakon niya. Pero tuon ng Black Amos niyo, ay ma-master gid ang pulong sa Ginoo din. Ma-experience ko ang various miracles, ang gift, ang grasya, ang mercy, ang love sa Diyos. While in the second section, while in another hand of chapter 2, adre na kita sa tutuod nga mga Kristohanon, tutuod nga mga anak sang Diyos. Those who are truly children of God. So here ba, sa mga tutuod nga mga anak sang Diyos, sino daw? Jesus is the founder of the salvation for His brothers and sisters. Brothers and sisters, this is, we say, children of God. So, sino ang founder sa ilang kaluwasan? Si Christ. Nga anang yung founder nila si Christ nung kinagtuugid sila sang ilang nabatyan. Amen? Amo na siya. Kasi panyo ka mo da, inyo lang na, kakon niya. Ano, kasi kung ang yung ting malakat sa inyo, pahit nyo, makurog-kurog mo ba? Kasi biliin, ba? Joke lang. Ano da? Atisyo, tamat, may naman ko kay madsag ko. Pero kung makita mo mga gabamate, ay grabe plipay ko yan, dumabakal ko kanding mo, kayawon so, totoo na ya. Bawin kay didak po ng kanding daw. Ang balik din aton pastor. Ay, abi ko aton. So nila nay. Balik na ita de. Jesus is the founder of the salvation for the children of God. Okay? Now, amo ni nga topic diyan naton, dali lang ni tapuson natin ni. Hebrew 2:10. Naglaktaw na ko kay nga man mas important ni nga mga text. For it was fitting that he for whom and by whom all things exist in bringing many sons of glory. Nawali ko na niya ng ligad, pero may kay context man, kailangan. Should make the founder of their salvation perfect through suffering. Balan nyo, ang mga anak sa Diyos, ang ilang kaluwasan, perfect na.
Yeah, ang totoo nga anak sa Diyos, ang ilang kaluwasan perfect na. Hindi na nangin perfect tungod sa inyo. Hindi na nangin perfect tungod kaya full gid kuya pastor. Grabe gid yung kamay natagon. First the Lord, kung may natagon ka, gaya man tadi. Joke lang. So kung faithful ka, kung may natagon ka, praise the Lord. Pero hindi na among basihan nga perfect imo kang salvation. Perfect imo salvation kay si Kristo. Ang iya nga suffering perfect. Ariyot na niya black. Araw niyo black. Perfect iya suffering. Hindi lang siya napatay sa cross. Hindi lang siya gisilutan. Gisilutan sang mga Roman nga mga impact nga mga army. Gituman niya ang kasuguan para sa aton. Kung hindi mo matuman ang kasuguan, hindi ka maluwas mo. Hindi mo ma-perfect ang kasuguan, hindi ka maluwas. So karon si Kristo, gi-perfect niya, gituman niya kay siya ang fulfillment sang law. Siya ang fulfillment dito sang kasuguan. So na-perfect ang salvation mo tungod kay sino? Ay, di mo lang pag-inyo kay Kristo bali. Tama. Na-perfect salvation mo tungod kay Christ. So, kung magtuo ka sa iya, ay, ang kaluwasan mo. Ano ba? Hindi man kailangan sa explanation. Kung ang imo nga founders ang kaluwasan, si Christ, sumis ang imong kaluwasan, perfect. Because of Christ nga imo nga founder. So, kung perfect imo kaluwasan, ano ang imo response? Naamti karon. Kung ang kaluwasan mo perfect, himuon mo ang tanan nga mga butang para maging perfect ka tubangan sa Ginoo. Hindi ka maging perfect nga way kasala. Hindi mo na mahimo, pero ginadesire mo ang perfectness. Matod pa sa book of Matthew. I-desire mo ang perfectness, meaning i-desire mo gid ang kingdom of God. Yeah, kingdom mo, i-desire mo ang balaanon, ang pagkamatarong, ang pagkamatutong. I-desire mo gid na tanan para makapalipay sa Ginoo. This is we say perfectness dito. Tungod kaya ang imo kaluwasan gi perfect na ni Kristo nga imo nga founders ng salvation. Doon ka namin ko. Kung naintindihan niyo ni nga bersikulo, ay base maglukso-lukso ka mo padahig sa Ginoo. Ang praise worship niyo guro gina, hindi amo niyo. Hindi amo na praise worship niyo guro gina kung naintindihan niyo ni. Totoo lang gid. Kung ay lang galayan matsyag ko gina, ay dumalumpat ko mong. Grabe matsyag ko base hospital ko so nagamamol lang na gusto ni. Base hospital ko ba. So totoo lang gid. Yeah. I challenge you, Megson. This is not my own talking. Tanawan nyo pala ang NIV, anais ang verse 11. NIV. Both the one who makes people holy, both the one meaning si God and si Christ, meaning both the and even the Holy Spirit. So Trinity gapon. Pero ang ESV, tanawan natin. Both the one who makes people holy. So ang pagkahuli, hindi inyo obra. Obra sang Diyos. Ha? Ang pagkabalaan ninyo. So, meaning, kung luwas ka mo, may makita niya pagkabalaan. Kaya, di ako ning ebidensya nga, ang Diyos nag-ubragin sa inyo. So, both the one who makes people holy, and those who are made holy, ato na sila. Kung ginobra sang Diyos nga mga mangin balaan, amo na ni sila nga balaan, ano daw? Are of the same family. Okay. So, mo niyo, ang ebidensya, isa ka ebidensya, isa ka ebidensya na kamo belong sa family of God. Ari pa, ang isa ka ebidensya na kayo po ay belong sa pamilya ng Diyos. What? Kayo po ay namumuhay sa holiness. At kayo po ay lumalakad sa holiness. Dahil ginagawa ng Diyos na ikaw ay maging balaan. This is we say because you are belong to the family of God. So Jesus, so karon mo niyo, kung ikaw belong sa family of God, kag pakabalaan ka na or disanctify ka na, kag meron ka pa rin progressive sanctification yung sa buhay mo dito sa lupa na mumuhay. Ano sinabi niya? So Jesus is not ashamed to call them what? Brothers and sisters. Proud si Kristo sa inyo nga ay utod to gidne. Bali sa sa Father, are ni taga Word Harvest, nga ari ka body karon sa Domingo. Mga sa Ilonggo, pa mas taming nga term sa Ilonggo. Ano sa Ilonggo ang utod? Isa pa. Utod Ilonggo. May isa pa ka term tong amigo. Ano sa Ilonggo ang amigo? Tagaan ko sa full tank sa iya nga motor karon 50. Kaibigan Ilonggo gani. Ilonggo, amigo. Abyan. Dapat yan yung abyan. Amo ni Ilonggo, abyan.
So, ang Ginoo ay nagakahuya sa inyo nga tawagon na kamo nga mga apyan kag mga utod ko ang sa Ginoo. So, proud si Christ iya tubang kamo sa Father amo niyo. Ang mga utod yung ginang mga taga-word harvest so. Biskan nila insura nyo pero kay Christ mautod niya gid kamo. Amen? Yeah. Nga gwapo kamo mga pinili, kamo mga pinasahi kamo iya ng mga anak sang Dios. O tanaw niyo ang ESB, for he who sanctify those who are sanctified. Ariyo ning word nga holy, amo na ni ang imong kinabuhi at tubangan sa Dios. This is we say sanctified. Sanctified meaning present tense. Present tense. Yeah, sanctified present tense. And all have one source. So, yeah, source ang aton nga Ginoo. That is why he is not ashamed to call them brothers, three sisters. Okay? Amo ganun yung gi-add pang NIB. Diba? Kasi kung yung mga babae, di ko malain bot nila. Kaya kung brothers lang sa ESB. Itugan ko na ni. Verse 12. Saying, I will tell your name to my brothers. Tapos lang din po ay sister. Abrihan nyo liwat sa NIB. ESB abini gamit ko. Okay? ESB abini. So kung may NIB, may sister dito. Okay? Bilong ka mo. Hindi ka mong kabalaka. And the midst of the congregation. Din niya congregation. Dito ni sa langit. So meaning habang nagapuri kita sa Diyos, dito sa langit, what? Ay ginaproud din kita sa aton nga utod nga si Jesucristo. Amo ni ang akon nga mga utod sa lupa o nagadayaw sa ako no. This is the meaning. Congregation sa langit. I will sing your praise. Wow, very beautiful. You know what? Sa aton nga praise, kung tutuwad ka mga brothers at sister ni Christ, sa aton nga praise and worship, ay pwede. Kung naglumpat-lumpat ka mo gina, hindi na kami magkuha ni pastor sa nga pangbakbak di sa aton nga ano, tapa na. Hindi na tani magasto ba? Sayang, may ka mo naglumpat-lumpat, sabi mo. Hindi magasto pa ta ka, Kasi minton taman hindi joke lang. Pero what I'm talking, kung tutuwad kita nga brothers, sister ni Christ, iatagid natin ang pinaka-the best. Kita lang sa langit, Sa langit, I will sing your praise. Sa langit na, Di sa lupa, ay. Sige tayo ang mga auto ni Kristo. We will sing the praise of the Lord. Amen? Yeah, we will sing. We proclaim the grace, this goodness, and mercy, and love for us. Verse 13, and again, I will put my trust in Him. And again, behold, the children God has given me. Yeah, si Christ nagambal ba? Itong mga anak sa Diyos na gihatag mo sa akon. Ambal ni Kristo. I will put my trust in Him. And again, behold, I will the children God has given me. Meaning, ang tanan ng mga anak sa Diyos nagatuugid sa Father, nagatuugid sa Diyos. Nagtuugid sila. Pariyo kay Kristo, I will put my trust in Him. Same meaning. So Jesus is the founder of salvation for His brothers, meaning they have perfect salvation. Yeah, this is the meaning. Jesus is the founder of salvation for His brothers and sisters, meaning they have perfect salvation. And ano pa? Yeah, they are sanctified. Yeah, this is the context. Now, another, verse 14 says, therefore the children, sino ang children? Share in the flesh and blood. He himself likewise, he himself likewise means si Christ. Ang children na tinutukoy ni Kristo o ng Diyos ay tao. That's why si Kristo ay nagkatawang tao rin siya. Para ano? Partook of the same things that through death. That's why. Pinaka-reason na bakit nagkatawang tao si Kristo, anong pinaka-reason? Ito. Dahil sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay what? Ma-destroy ang the one who was the power of death. Sino ang power of death? That is the devil. So nagkatawang tao si Kristo para sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa cross. Yung kamatay sa cross means yung bumuhos ng kanyang dugo. Ano daw? Para talunin ang may kapangyarihan sa kamatayan na si Satanas. Originally, listen to me. Originally, ang totoong may control sa kamatayan, ang Diyos. Pero, ang tinutukoy na kamatayan dito is what? Kamatayan dahil sa kasalanan. Kaya nga si Satanas ay may kapangyarihan dahil
may kapangyarihan sa kamatayan, nagkaroon na si Satanas ng kapangyarihan sa kamatayan dahil sa kasalanan. Kaya ang kamatayan na tinutukoy dito is dahil sa kamatayan. So this is, we say, spiritual death. So ngayon, dahil si Kristo ay namatay, tinubos tayo. Kinuha tayo doon sa kamatayan dahil sa kasalanan. At ngayon, kinuha tayo, meaning, tinalo niya na ang kamatayan. Means, binayaran niya na ang ating mga kasalanan. So, ano ang inyong pagpangalagad sa Ginoo? Kung naintindihan nyo ni, ay gibay ni Kristo. Kaya nga, manigsoon, kung ikaw mabayad sang sala mo, ikaw magpaawas ng dugo mo, hindi dawaton. Ako hindi gid kuya, sugot na akong dugo, ipawas to. Sa cross, kaya aman, una-una, blood ko. Pangalawa, cholesterol. Hindi na madawat ito. Daw si Karen, kayo nabakasan niyo. Kaya pupakuan daw ni. Pero piskan pa. Hindi ka po matawat. Kaya nga aman, ang dugo ko, puro sala dalara to. Ang requirements nga para madawat ang dugo nga iawas sa cross, dapat pure, blameless, holy, righteous. Amo ni, way sala. Teka mo. Righteous ka mo, pure ka mo, blameless ka mo. So wala sa makahimo, si Kristo lang. That's why siya lang ang pwede mapatay ito para sa aton. Kaya kung kita, hindi kita maluwas sa atong kagalingon. So, gihimo ni Christ para maluwas kita. So karon, gibaydan niya ang aton sala. So gipildi niya na ang kamatayon, which is amot po ang bayad sang sala. So karon, gibaydan na kamo. So, mga children of God na kamo, mga luwas na kamo. So, meaning, ibalik nyo ang tanan nga papuri sa iya. Amen? Yeah, this is the meaning. So, hindi ka mo madok mapatay kapon. Hindi ka mo madok patay. Tungod kayo ay na power of death. Wala na power. Mapatay ka mo physical, tama na, patay ka mo. Pero sa kaduwa nga kamatayon, hindi na. Automatically, dito ka mo sa langit. Ariyo, tanan nyo. Pag kaisa ka lang gibata, kadalawa kapat yun. O, diba? Shock ka mo, no? Kaisa ka lang gibata, kadalawa kapat yun. Ariyo. Kung gibata ka lang kinanay mo, hindi ka mabata sa espiritu, mapatay ka kadalawa. Mapatay ka sa physical, mapatay ka pagid sa spiritual. Mapatay ka sa lupa, dito pagid dito sa impierno, why katapusan nga kamatayon, slutan ka. Pero ariyo, kung kadalawa ka mabata, kaisa ka lang mapatay. Kung gibata ka kinanay mo, gibata ka liwat sa espiritu, born again, John chapter 1 verse 12 to 13, this is the work of God, nga ikaw maborn again, pinagi sa pagtuo mo kay Kristo, maborn again ka. So karon, kadalawa ka na nabata. Nabata ka liwat sa physical, una sa physical, din liwat sa spiritual. So kaisa ka lang mapatay. Mapatay ka lang sa physical. Pero ang imo nga kaluluwa dito sa langit. Dito sa heaven. Amen? Amen. So dapat kadalawa gid ka mo mabata. Dapat maborn again ka mo para mapatay ka mo physical, pero wala na kamatayon ang power of death, which is because of sin. Yeah, this is the meaning. Kaya kung maborn again ka mo, meaning na-apply sa inyo ang dugo. Okay? Ang pagiging born again, meaning yung dugo ni Kristo na-apply sa inyo. So, dugi hugasan ka mo. Pag-hugas sa inyo sa dugo niya, tanaw sang Ginoo sa inyo, blameless na mo. Katubangan. This is the meaning. And deliver all those who through fear of death. Yeah. Lahat ng may mga takot sa kamatayan, ngayon sila ay deliver because of Christ. And we're subject to lifelong slavery. Yeah. Kasi po tayo ganito, we are slave before. Slave tayo ng pagkatakot dahil tayo ay, hanggang ngayon, marami pa rin mga Christian yung slave. Slave sa fear of death. Meaning, alipin pa rin sila sa pagkatakot sa kamatayan. Alam niyo mga kapatid, kung ikaw ay alipin pa rin sa pagkatakot sa kamatayan, meaning, hindi ka lubusang nanampalataya sa ginawa ni Kristo. Ito yan. Pag ikaw ay hindi totally lubusang naniwala kay Christ, alam mo, hanggang ngayon, you are slave of fear of death. Ito. Muna nga dito sa amon, nga dito masakit on unbeliever. Karon kay may mabatian na sa nga sounds, gamay lang nga sounds. Galahin niya matsyag. Tapos galahin ng matsyag niya, automatically
ang bata ya tawag niya na bata niya sa ospital dayon sa gamay lang na. Oo, basi gini madugi kulites sa ospital dayon. Kaya dok sa patay. Ngadlok sa patay. Tungod ka. Tungod ka na patay. Na ano man ta. Napatay man ta na. Okay, sige lang. Napatay siya. Overheat siguro. Kaya, adlok sa mabatay kay aman, sa iya, wala pa sa Kristo. So ngayon, hanggang ngayon mga kabatid, tayo ay patuloy na takot sa kamatayan dahil wala pa tayong Kristo. Mga batid, huwag niyo pong i-misinterpret ha. Huwag niyo i-misinterpret ha. Hindi ko sinasabi na parang gusto niyo nang mamatay. Hindi. Ang sinasabi ko ganito, yung parang confident kayo sa inyong buhay, ano man ang mangyari, dahil alam nyo, kayo ay handled by God. Yun yung ibig ko sabihin, yung confident kayo dahil kayo ay hawak na ng Diyos at wala nang makapaghiwalay sa pag-ibig niya sa inyo. Amen? Sumbagon mo ginangpan mo patay. Same meaning. Dahil wala na makapaghiwalay, so huwag kayong matakot sa kamatayan. Patakot kayo sa may control ng kamatayan, si ating Panginoong Diyos. Okay, huwag kayong mag-alala. Pakita sinot kiti. Pakita na itubang ko ng laptop. Nawala ang kurente. Okay. Okay, malapit na naman tayo matapos. Tayo ka. Gana tayo. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, tumayo ka kapatid. Pakita mo sa kanila yan. Yan. Tumayo ka kapatid. Yan. Ito dito sa harap. Okay, ipababa mo konti kapatid. Kapatid, maniwala ka, huwag ka matakot. Okay, tingnan nyo po ha. Ano yung text na sige, may Bible kayo. Sige, may Bible nyo. So, for surely, tingnan nyo po ha, bakit hindi tayo matakot sa kamatayan? Tingnan nyo po. For surely, it is not angels that He helps. Hindi daw yung angel, yung sinasabi sa context, yung tinutulungan dito. Sino daw? But He helps, meaning ang Ginoo, ang ginatabangan niya, sino? The offspring of Abraham. Meaning, sino yung offspring ni Abraham? Yung offspring ni Abraham, matut pa sa Galatians 3, yung katulad ni Abraham. Sino si Abraham? Siya ang father of faithfulness. So meaning mga kapatid, ang lahat ng sumampalataya sa Diyos, katulad ni Abraham, sila yung mga tinutulungan ng Diyos. Amen? So kung you are believer, means, hindi pwede nga hindi kanya tabangan. Meaning, ara kagit sa control sang Diyos, ara gid ang protection sang Diyos, ara gid ang gugmas ng Diyos sa imo. Wow, how beautiful, no? Now here, 17, NLT, therefore, it was necessary for Him to make what? Every respect like us, meaning sa lahat ng bagay, naging katulad natin si Kristo, His brothers and sisters, so that what? So that He could be our merciful and faithful high priest before God. Kaya nagkatawang tao si Jesus, mga kapatid, para siya yung high priest natin sa Diyos. Meaning, siya yung nag-a-advocate para sa atin. Siya yung, parang ganito, kasi siya yung nag-offer ng kasalanan natin, yung buhay niya. Yeah, this is the meaning. Siya ay merciful and faithful high priest. Sino ang Christ natin? Maluluyon. At matutom. Makauyab ka mo sunod, maybe hindi siya matutom. Pero merciful. Okay? So, makauyab ka mo sunod, pwede nga matutom, faithful siya, pero hindi siya merciful. Pero ang Ginoo ba? Merciful and faithful. Ara sa iya tanan, guduno ka namin, no? So, bayayo, yap nyo kung di amo na. Hindi, joke lang. No, anggot ko sila mo na muni. Ang aton Kristo, perfect nga high priest. Tungod kay, maliban sa maluluyon siya, faithful pagid siya sa aton. Meaning,
Kung mga muyo kita sa iya, sabton niya kita bilang mga anak niya. This is faithful. Kaya kung ano tong ginpromesa niya, what? Tumanon niya gid kay faithful siya nga Diyos. Pero ang inyong nga uyab, inyong asawa kisa, hindi makakasang iya nga promise, maybe some failure siya. Pero ang Ginoo, never siya ma-failure. Ako failure ko kisa as father. Failure kisa as husband. Tungod kay I'm not perfect like Christ. Pero si Christ, napaka-perfect. He fulfilled His promise. And He merciful sa iya nga mga children. How beautiful. Then He could offer a sacrifice that would take away the sins of the people. Ngano siya merciful? Ngano siya faithful? Tungod kay gi-offer niya ang ipagalingon sacrifice para take away our sins. That's right. That's right. Lapit na. Verse 18. Oh, last na. For because He Himself, what? Ano daw? Suffered when tempted. Areo. Si Kristo gali na tempal man. Gapati ka mo hindi. Sino gapati nga si Kristo? Gitemtal man. Gitintal. Gitintal siya ni Satanas. O ara siya sa lupa. Diyan makita nga versikulo na. Ha? Tingnan kita. Sa Matthew chapter 4. Giwali na ni Nikot, ate. Gitintal siya ni Satanas. Pero, nadala siya sa temptasyon. Kaya nga. Hindi lamang sa tinapay. Why siya nadala? Amo niyo. Why siya nadala sa temptasyon? Kaya nga aman. Perfect gani siya. Meaning, hindi siya madala sa temptasyon kaya perfect siya. Meaning, what? Hindi siya madala sa anumang nga temptasyon kaya hindi siya pwede makakubit sa sala. Kaya nga aman, perfect siya. Maliban sa perfect siya, ano siya? Diyos siya. Makapangyarihan siya, mga kapatid. So, sa madaling salita, thank you. Salamat, kapatid. Ikaw ay pagpalain ng maraming anak. Sunod. Now here, tingnan niyo po ha, He Himself has suffered when tempted. Nag-suffer siya nung siya ay tinempted. Or, ang kanyang suffering ay yung temptation din. Pero, what? He is able to help those who are being tempted. Kahit na siya ay natemptan, hindi siya nakasala, ngayon, alam niya yung nararamdaman niyo kung kayo ay itempt. Alam niyo, mga kapatid, araw-araw tayong natetempt. Adlaw-adlaw tayo ginatental. Ako, bala nyo, hindi na ako madalas ang mga nugbo ng mga shirts ng mga babae karon. Hindi na. Amot na sa inyo. Lain na, kung naging kisano, hindi na ako matem sa mga kwan, sa mga malalaswa, sa mga hindi na kayo. Because the grace of God, hindi na kayo, mga kapatid, good na. Hindi kaayo meaning, hindi maiwasan nga magawasan yung speed nyo na, amo nang buto silingon. Diba? Pero what I'm talking ganito, natitim ako saan? Sa pagkain. Yun yung pinaka ko na temptation, yung pagkain. Glutinous. Ha? Kasalanan rin yan po, mga kapatid. Pero ganito po alam ni Christ yung ating nararamdaman dahil siya ay tinempt din. So ngayon, ang sinabi ng chapter 4 verse 16, tayo ay lumapit sa throne of grace. So meaning ganito, pag tayo ay makaharap ng isang temptasyon, wala tayong ibang gagawin, mga kapatid. Just pray. Pray. Ang balila mo niyo, kung may temptasyon, pastor, review ko siya. In Jesus' name. Mga kapatid, ay parang hindi yan effective para sa akin. Kahit na hindi ka mag-in Jesus' name, mag-pray ka po, mga kapatid. Mag-pray ka ng fully prayer. Mag-pray ka. Pray means, here ba? If you face temptation, temptation means fated sa inyong flesh, you need to pray. And kanina prayer, mga kapatid, hindi lang po during temptation. Kasi kung mag-pray ka during temptation lang, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, talagang matitem ka. Ang prayer na sinasabi ko po, kapatid, is this is your lifestyle. Your lifestyle. Jesus is the man of prayer. Apostle Paul is the man of prayer. John Calvin, the great French theologian during 15th century, he is the man of prayer. He is not only a man of theology, John Calvin is the man of prayer. So means as a Christian, hindi tayo mag-pray during temptation lang. We need to be what?
maging lifestyle sa ating prayer. And isa pa, para ma-overcome ang temptation, we need to be what? Buta sang pulong sang Ginoo. Ang ating kasing-kasing kaguna-una. I tell you, kung matem ka, kung may pulong ka sang Ginoo, ma-remind sa imo ang iyang promises. So karon, magiging choices sa imo. Ay, dili ko sa promises ng Diyos. Yeah, this is that. This is why I overcome temptation. I'm not perfect, pero praise God by His grace. He leads me in prayer, He leads me in the Word, so I overcome a lot of temptation. Yeah. Nga si Christ na overcome yung temptation ni Satanas nga hindi lang mabuhay sa kaon at ano ang balik kay Satanas? Gikot niya ang Deuteronomy chapter 4 at chapter 8 nga ano? Satanas, why ka kabalo? Nga ang tao hindi lang mabuhay sa tinapay. Ay dapat gali pastor may ko. Hindi. Hindi mo na, okay? Hindi lang mabuhay sa tinapay ang tao, mabuhay sa pulo sa Diyos. So, karon sa pinaagi sa scripture ba na overcome ang temptation. This is the meaning. And Jesus is the man of prayer. Bala, Kristo kung magluhod ka sa akon, ihatag ko sa imo ang tanan, ano ang bal ni Christ kay Satanas? Satanas, why ka kabalo? Kaya imong halutan ang Diyos lang. Amen. Hindi ka magluhod-luhod kung mag-break ka mo. Diyos lang, luhod eh. Kung biyaan ka niya, hindi ka biyaan ni Jesus. So siya lang yung luhod eh. This is the myth. So miss, you overcome temptation, miss, buka mo sa pulong sa Ginoo, and mayroon ka mo sa lifestyle in daily prayer. This is the myth. Like Christ, like Christ. That's why, NIV, same lang NIV. Okay, simplify. Jesus is the founder of salvation for the children of God, meaning they are no more fear of death. Because what? Christ defeated death. Amen. Yeah. They overcome temptation. Because your life is full of prayer and full of the Word of God. Brothers and sisters of Jesus, sino sila? Yeah, they are children of God. Ano kita? Kuan nato na sino na nakasulo sa aton nga slogan. Ito saan? Panindo kita. Okay, pasahon ko di sundan niyo Lapakan nato ng Ginoo sa subong nga adlaw. I hope na remind ka mo. So balikon ko, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, et secundum verbum di, meaning a reformed church must always be reformed according to the Word of God, according to the sola scriptura. So, once again, tanan kita magbasa. 1, 2, 3, go! Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, et secundum verbum di, meaning a reformed church must always be reformed according to the Word of God. Solid de Glorias. Okay, Pastor Orlan, invite ko mag-pray para sa aton garo.